Magandang araw po, welcome po sa aking channel, Nov9 TV. Patalasasan po, meron po ba kayong mga properties na napapabayaan or non-performing assets? Plan nyo ibenta, pero wala kayong oras pagbenta nito. Kung ito'y pagkakatiwala nyo po sa amin, tawag lang po kayo sa aking numero, usap po tayo, gawan ko po ng video for free. Yes, libre po. Wala po kayong babayaran. Tutulungan pa namin kayong mabenta ang inyong property. Kami na po bala sa marketing, sa boosting, pati po sa paid advertisements, even sa tripping. Hindi na po kayo mapapagod sa pag-entertain ng mga buyers. Kami na po bala sa lahat. Tawag lang po kayo. Nandito po tayo ngayon sa isang exclusive subdivision dito sa Sukat, Muntinlupa. Ito pong bagong video presentation natin ay isang residential property. May lot area po ito na 814 square meters. Meron pong 3 street access, 2 corner lot, yan po yung main house. Then dito po sa gitna ay meron pong swimming pool at naka-landscape na po buong property. At dito naman po sa kabilang corner side ay meron pong guest house. Napaganda po ng lokasyon nitong property. Ito po ay nasa matas na lugar kaya flood-free area. Ito naman po yung access gate dito sa kabilang street o part ng guest house. At meron din pong office dyan. Mapapansin nyo po kahit dito sa labas, maayos na maayos ang landscape. Although minsan nasa ibang bansa po sila owner, ito po'y well-maintained. Napakalinis po. Napakaganda, napakaliwalas itong property na to. At nung kuluan po sa dokumento, ito'y titulado, buhay po ang may-ari, kaya wala po kayong maging problema sa documentation o sa transfer ng title. Reason for selling, ba't ibebenta? Napakaganda ng property. Well, sila po'y senior citizen na. Ang gusto po nila ngayon ay isang maliit na bahay na lang. Kaya kung hanap nyo po'y isang malaking bahay at lupa na may swimming pool na malapit po sa Manila, ito na po yung hinahanap nyo. Wala pa pong isang oras, nasa airport na kayo, Makati, BGC, at ibang parte ng Metro Manila. Ganun po kaganda ang lokasyon ito. Mula po sa South Luzon Expressway, exit, 4 minutes drive lang po. Opo, napakalapit lang. Ito po yung pedestrian gate at ito po yung harapan ng bahay. Sa dulo po ay may garden. Ito naman po yung main door at may customized glass window. Dito naman po yung covered na garahe. Nakakasya po ang 2 hanggang 3 sasakyan. Depende po sa laki. Yan po yung garahe. Ito po yung main gate. At punta na po tayo dito sa may main door. Ito po yung entryway o foyer. Naka-ceiling cove design. At may ilang steps ng hagdan dito. Yan naman po yung papunta dun sa kabilang corner lot. At gilid ng bahay. Yan po yung pasad. Napaganda po ng disenyo. At ito naman po yung customized double wooden door or slatted doors. Samahan niyo po ako. Pasok po tayo. At welcome po dito sa bahay ni Madam at Sir. Yan po yung hagdan. At ito naman po yung living area o salas. Premium tiles ang ginamit sa flooring. Meron pong glass wall and window. At double high ceiling. Na meron din pong modern chandelier at naka-ceiling cove design. Meron din pong glass wall, nag-serve sa as
natural sunlight. Mula po dito sa living area o salas, katabi lang nito ang dining area. At ito pong dining area ay meron pong access door papunta sa covered lanai. Ito po pala ay fully furnished, pero yung mga collections po ni Madam, pati mga paintings at mga antiques ay hindi po kasama. Lipat po tayo dito sa may formal kitchen. Meron pong island, may pendant lamp, kitchen countertop, kitchen drawer and cabinet, may malaking kitchen window. Dito naman po yung built-in oven and microwave. Nandiyan na rin po yung pantry, may built-in gas range, wall-mounted kitchen cabinet, at storage ng kitchen utensils. Sa dulo po ay may refrigerator at may access door papunta sa likod ng bahay. Ito po yung tinutukoy ko na access door na may aluminum screen door, na kung saan dito naman po yung dirty kitchen. Na meron din pong kitchen countertop, stainless sink with faucet, kitchen cabinet, at dyan naman po yung access papunta sa kabilang street na pwede pong gawing garahe. At yung setback naman ay papunta na yan sa harapan ng bahay. May isang kwarto po dito. Upon tripping po, check po natin yan. Dito na po tayo sa kabilang kwarto, na kung saan yan po yung maid's room. Naka wooden door, may double deck, may wardrobe, naka tile flooring, at sa spasyo sakto lang. Yan po yung dirty kitchen. Naka polycarbonate roofing na nag-serves as natural sunlight. Then sa dulo naman po ay may access door. Papunta na yan dun sa setback, diretsong swimming pool. Tunghayin nyo po ulit itong dirty kitchen, na malaki naman po ang espasyo nito. At dito po sa dulo, ito yung tinutukoy ko na access door. Ang diretso po niyan ay yung covered lanai hanggang sa swimming pool at doon sa guest house. Ito po yung kitchen countertop na may double stainless sink with faucet. Meron din pong kitchen drawer and cabinet o storage ng kitchen utensils. At yan po yung maid's room na check natin kanina. Babalik na po tayo dito sa may formal kitchen o loob ng bahay. May aluminum screen door at solid wood door. Ito po ulit yung formal kitchen. May island, may pendant lamp, maraming kitchen drawer and cabinet. At dito naman po yung dining area. At matatanaw natin yung sliding door na papunta sa covered lanai. Open concept lang po mula dito sa dining hanggang living area at main door. Silipin lang po natin itong covered lanai at yung swimming pool, at mamaya po iikutan natin yan. Check po muna natin yung mga kwarto sa taas. Ito po palang dining area ay naka-ceiling cove design. At balik po ulit tayo dito sa may living area o salas. At matatanaw naman natin ang main door. Yan naman po yung open below na may glass wall na nag-serves as natural sunlight. Yan po yung hagdan. At kung meron man po kayong PWD or senior citizen sa pamilya, meron pong isang kwarto dito sa baba. Ito po yung para sa kanila. Dito po sa harapan ng staircase ay may console table at vanity mirror.
Ito pong toilet and bath dito sa first bedroom ay pwede ring maging common toilet and bath. May hand wash basin, vanity mirror, stainless faucet, water closet with bidet, shower enclosure, overhead shower, from floor to ceiling po ang tile bathroom wall, at meron din pong customized bathroom window. Yan po yung access door naman dito sa banyo mula sa unang kwarto. Paglabas nyo po dito naman ay meron pong display cabinet. Yan po. Bago po pumasok dito sa unang kwarto. Actually, meron po tayong guest house kaya pwede naman itong gawing guest room. Kung sakali man na gustong mas malaking kwarto, pwede naman dun sa kabila. Well, depende po sa inyo. Ito pong unang kwarto ay may split type aircon, bed frame and mattress, bedside table, wardrobe, may drawer at multiple shelves. May customized glass window and blinds, may lampshade, at ito po yung access door naman dun sa banyo na kung saan napakita ko na sa inyo kanina. Nakalock po pala. Anyway, at least nakita niyo na kung anong meron. Labas na po tayo. Yan po yung display, rack o cabinet. At dito naman yung banyo. At mula po dito, matatanaw natin ang living area o salas. Naka-double high ceiling at yung main door. Dito na po tayo sa hagdan. Ito po yung naka wooden staircase, wooden handrail at glass railing. Meron din pong staircase window, nag-serve as natural sunlight, at meron din pong blinds. Samahan niyo po ako, kaya po tayo. Ito pong hagdan ay hanggang dun po yan sa may third floor o pwedeng gawin, sabihin natin attic. At may portion lang po, hindi buong kabahayan ng may third floor. Anyway, check po natin yan mamaya. Ito po yung hallway papunta sa mga kwarto. At yung ibang kwarto po ay hindi natin ma-check yan. Gawa ng umuwi lang po sila dito sa Pilipinas para magbakasyon. Yung iba po yung natutulog at nagpapahinga. Pan-tripping po, pwede natin ma-check yan. Ito po yung linen room. May mga multiple shelves para sa bedsheets, towel, tablecloths at kung ano-ano pa. Ito po yung mga kwartong tinutukoy ko na hindi natin ma-check yan sa ngayon. At may mga natutulog po. Pero upon tripping, ma-check natin yan. Bali, 2 kwarto po yan. At yan po yung hagdan kung saan dyan tayo pumalik kanina. At ito naman po yung pang-4 na kwarto. Check po natin. Meron po itong split type aircon, bed frame and mattress, bedside table, naka-ceiling cove design, may pin lights, wall-mounted wooden rack, naka-tile flooring, at dito naman po sa kabilang side ay yung study table. At matatanaw naman natin yung walk-in closet na may drawer hanggang sa dulo po yan. Ito naman po yung banyo o toilet and bath na may hand wash basin, vanity mirror, water closet with bidet, shower enclosure. From floor to ceiling po ang tile bathroom wall. May customized glass window, nag-serve as natural sunlight, at meron din po itong overhead shower. Ito po yung toilet and bath ng 4th bedroom. May walk-in closet, at dito naman po yung study table, at ito naman po yung mismong kwarto.
Okay, labas na po tayo para check natin yung ibang parte nitong bahay. Ito po ulit yung hallway. At yan yung hagdan. Ito naman po yung open below na may modern chandelier. Then may glass wall and window na nag-serve as natural sunlight. Ito naman po yung living area o salas na katabi lang ang main door. Yan po yung hallway papunta sa pang-limang kwarto o master bedroom. Napakalaki po ng espasyo. Naka-ceiling cove design, may center lamp, may pin lamp. Sa dulo po ay meron pong access door papunta sa balkonahe at naka-wooden design ng tile flooring. Meron din pong customized glass window. May vanity mirror at meron din pong walk-in closet na kung saan marami kayong pwedeng paglagyan ng inyong mga collection ng bags. Mapapawaw po kayo. Halos isang kwarto na po ito kung sa isang ordinaryong mamamayan lang naman. Pero ito po, dyan po yung mga collections ni Madam. At mula naman po dito, ito naman yung banyo o toilet and bath. Check po natin. Meron po itong bathroom countertop na may couple hand wash basin, vanity mirror, at may faucet. May bathroom cabinet din po. Napaganda po ng disenyo nitong bathroom window. Nag-serve as natural sunlight. Hindi nyo na kailangang mag-open pa ng ilaw. Yan po yung toilet and bath. At dito naman po yung walk-in closet. At balik po ulit tayo dito sa mismong master bedroom. Napakalinis po, well-maintained. At wala na po kayong ipapagawa dito. Ito naman po yung tinutukoy ko na access door na papunta sa balkonahe, na kung saan ito po ay naka-stainless handrail at glass railing. Yan po yung pasad. Hanggang po dito sa taas, malinis at maayos. Dun po naman sa kabilang structure ay yung guest house. Balik po ulit tayo dito sa loob. Ito po yung master bedroom. At balik po ulit tayo dito sa my hallway. Yan po yung open below. Yan naman yung modern chandelier. At yan naman po yung papunta sa mga kwarto. Ito naman po yung hagdan. Akyat po tayo. Meron din pong staircase window na nag-serves as natural sunlight. Napakalaking bagay po nitong malaking windows. Kasi hindi nyo na kailangang magbukas talaga ng ilaw pag araw. At nandito na po tayo sa third floor or pwede rin sabihin nating attic, na kung saan meron din pong kwarto dito. Ito po muna yung stock room. Lagyan nila ng mga shelves. At dito naman po sa kabila yung kwarto o pwede pong gawing music room, entertainment room. Depende po sa inyo kung anong magiging use nyo dito. Kung malaking pamilya, pwede po itong convert for another room. Depende po sa inyo. Sa ngayon, ginawa nilang entertainment room. At meron din pong bar counter na may 3 high chair. May wine rack o cabinet. Dito po sa loob ay may countertop. Then, lower part naman ay meron pong cabinet. Mula naman po dito sa bar counter ay meron pong toilet and bath.
May hand wash basin, vanity mirror, water closet with bidet, shower enclosure, overhead shower, at bathroom window. Ganda po nitong disenyo ng salamin na yan o bintana. Lahat pong anggulo ng bahay ay meron siyang ganyan. Kaya mapapansin nyo, napakaaliwalas. Pati po dito sa side na to. Ito po yung entertainment room o music room at pwede rin gawing family room. Pwede rin pong gawing another room kung talagang malaking pamilya kayo. At bababa na po tayo. At habang pinagmamasdan nyo po itong paligid o itong bahay, pag-usapan natin ang distance, location at travel time. Mula po sa South Luzon Expressway, Sukat Exit, ang distance is 1 kilometer at ang travel time is 4 minutes. Mula naman po sa SMBF at Medical Center ng Parañaque o hospital, ang distance is 2.8 kilometers at ang travel time is 14 minutes. Mula naman po sa Alabang Business District at Asian Hospital and Medical Center, ang distance is 7.2 kilometers at ang travel time is 14 minutes. Yan po yung lagi kong binabanggit sa inyo na dapat nyo i-consider sa paghanap ng property ay yung meron pong malapit na hospital. Hindi ko naman po sinasabing sakitin kayo. Yan naman po for emergency purpose lang naman. At mula naman po sa Makati Business District, ang distance is 14 kilometers at ang travel time is 45 minutes kasama na ang traffic. Kung manggagaling naman po sa airport, ang distance is 14 kilometers at ang travel time is 40 minutes. Mula naman po sa BGC, ang distance is 15 kilometers at ang travel time is 54 minutes. Wala pa pong isang oras, nasa Manila na po kayo. Ganun po kaganda ang lokasyon nitong property. Nandito na po tayo sa covered lanai at ito naman po yung covered na garahe na kung saan dyan na tayo galing kanina. At yan po yung main gate. Katabi lang yung pedestrian gate na malapit po sa main door. Dito na po tayo sa may poolside. Naka-landscape na rin po yan. Well-maintained, kaya napakalinis. Actually, sabi ni Madam, may nagre-rent daw dito ng mga shooting. Minsan daw 75,000 a day ang bayad. Well, income generating na rin po. Depende na po yan sa inyo kung sakaling may offer kung tatanggapin nyo o hindi. Pero sayang nga naman. Isang oras for 75,000 pesos. Nandito na po tayo sa guest house. Ito po yung main door. At open concept lang po ito. Walang partitions. Naka-tile flooring. May customized glass window. Naka-ceiling cove design. May split type aircon. Pwede pong mag-party dito o kung anumang okasyon. At least hindi napapasok dun sa main house. May bar counter na rin. At dito po sa dulo ay meron po siyang kusina o kitchen. May kitchen countertop. May wall-mounted kitchen cabinet. May kitchen drawer at storage ng kitchen utensils. Meron din pong kitchen window. Yan po yung bar counter at ito naman po yung main door. Paglabas nyo po, yan yung swimming pool at matatanaw naman natin yung main house. Naka-PVC na flooring na rin po pala ito kaya hindi po madulas kahit basa po ang flooring. Ito naman po yung shower room. May countertop, vanity mirror, overhead shower at bathroom window. Naka-tile bathroom wall na rin po siya. At ganun pa rin po yung bathroom window
nag-serve as natural sunlight. Ganun din po dito sa kabila. Ito po yung banyo, may hand wash basin, vanity mirror, water closet with bidet, at naka wooden door. Yan po ulit yung swimming pool, yung main house. Ito pong pathway ay meron pong polycarbonate roofing, at ito naman po yung dulong parte nitong kabilang structure. May countertop din po dito. At sa dulo po meron pong service area at stock room. Ito po yung garahe. Nakakasya ang dalawang sasakyan. Covered po yan. At ito po yung kabilang side ng street o corner side nitong property. Ito po yung service area o laundry area. At sa kabila naman ay yung stock room. Kung saan pwede pong lagay yung mga abubot nyo dyan o kung ano namang mga kagamitan. Yan po ulit yung garahe at yung kabilang street. Ito naman po yung opisina ni Madam. Malaki naman ang espasyo. At kung meron man po kayong negosyo o work from home, may opisina na po kayo. At ikutan po natin yung setback na papunta naman dun sa swimming pool. Dito po sa corner side ay meron din po mga ornamental plants. At yan po yung pasad ng kabilang structure o guest house. Ito naman po yung way papunta sa swimming pool. Okay, sa presyo na po tayo. Kung familiar po kayo dito sa property, mga 3 years ago, may nag-vlog na po nito. At may presyo na silang nilatag, pero ngayon po, sabi ni owner, yearly naman tumataas ang value ng property. Binebenta po niya ito ng 95 million pesos net. Ibig pong sabihin, si buyer na po ang sasagot sa lahat ng taxes at expenses with regard to documentation. Kung may mga katanungan po kayo o gusto magpaset ng tripping dito sa property na to, tawag lang po kayo sa aking numero. At sa mga kababayan naman natin na sa ibang bansa, meron po akong WhatsApp, Viber, Telegram, at Signal. Same number lang po, 0917-316-3399. Sa mga nagtatanong naman po ng aming Facebook, meron po aming Facebook page na Nov9TV at Facebook Real Video. Meron din pong TikTok at Instagram. May ibang YouTube channel po kami, the Nov9TV channel, Nov9TV Listings, Nov9TV On The Spot, Nov9TV Updates, at Nov9TV House Rental. Sana po naibigyan nyo ang video presentation. Paki-like and subscribe na lang po sa aking channel para ma-update din po kayo sa aking future listings. Kung sakali po hanap nyo yung mas malaking sukat ng lupa, meron din po kami ibang listings na pwede nyong pagpilian. Huwag po kayong mag-atubiling tumawag sa amin. Then, let us know your budget para malaman namin kung anong property pwede naming ilong sa inyo. Sa lahat pong viewers, subscriber at nagtiwala po sa amin, salamat po sa suporta. Ingat po kayo lagi at yung pamilya. Maraming salamat po.